Ang Panginoong Hesukristo ay anak ng tao. Siya ang Kristo at ang kanyang daan ay ang daan ng buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo na basta't sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ng maraming relihiyosong mananampalataya, bakit kailangan pa kaming maghanap? Bakit kailangan pa naming saliksikin ang pagbabalik ng Panginoon? Hindi kami iiwanan ng Panginoon. Tama ba ang pananaw na ito? Totoo na sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. John 3:36. Pero sinabi rin niya, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. John 16:12-13. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo sa bagay na ito? Ibig sabihin, ang basta't paniniwala sa Hesukristo sa kapanahunan ng biyaya ay hindi sapat. Ang pinakamahalaga ay maniwala sa pagbabalik ni Jesus, maniwala sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo, at maniwala na ang Espiritu ng katotohanan ay dumating upang gabayan ang tao sa lahat ng katotohanan. Iyan ang pinakamahalagang bagay. Sa makatwid, maari tayong maging sigurado na ang mga salita ng Panginoong Hesukristo, ang sinumang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ay maiintindihan sa ganitong paraan. Ang sumasampalataya sa anak ay hindi lamang paniniwala sa Panginoong Hesukristo noong kapanahunan ng biyaya, kundi maniwala rin sa anak ng tao na babalik sa mga huling araw. Ito ay ang maniwala sa lahat ng katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw. Tanging sa ganitong paraan tayo makakakuha ng buhay na walang hanggan. Kung maniniwala lang tayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo mula sa kapanahunan ng biyaya, magiging imposibleng makuha natin ang buhay na walang hanggan. Dahil sa kapanahunan ng biyaya, ang Panginoong Hesukristo ay gumawa lamang ng gawaing pagtubos. Hindi niya ginawa ang gawaing paghuhukom. Sa makatwid, ang nakuha ng mga tao sa paniniwala sa Panginoong Hesukristo sa kapanahunan ng biyaya ay napakalimitado. Alam nating lahat na sa loob ng nakaraang 2,000 taon ng kapanahunan ng biyaya, bagamat ang mga kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Panginoon ay napatawad, sila pa rin ay nabubuhay sa isang walang katapusang siklo ng pagkakasala sa araw at pagtatapat sa gabi. Kahit anong pagsisikap nilang supilin ang kanilang katawan, hindi nila mabasag ang pagkakabihag sa kasalanan. Hindi ba ito isang katotohanan? Wala ni isa ang nakakaunawa kung bakit ganito, ngunit lubos itong nilinaw ng Diyos. Sabi ng Diyos, bagamat dumating si Jesus sa gitna ng mga tao at gumawa ng maraming gawain, kinumpleto lamang niya ang gawain ng pagtubos sa buong sangkatauhan at nagsilbi bilang handog para sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis sa tao ang lahat ng tiwaling disposisyon nito. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan na si Jesus ay maging handog para sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas dakila pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang disposisyon na ginawang tiwali ni Satanas. Kaya pagkatapos mapatawad ang tao sa mga kasalanan nito, nagbalik ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan niya ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na antas. Lahat ng nagpapasakop sa ilalim ng kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at makakamit nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sabi ng Diyos,
Ang alam mo lang ay bababa si Jesus sa mga huling araw. Ngunit paano ba talaga siya bababa? Ang isang makasalanang tulad ninyo, nakatutubos pa lang at hindi pa nabago o nagawang perpekto ng Diyos. Makakaayon ka ba sa mga layunin ng Diyos? Para sa iyo na katulad pa rin ng dati, totoong ikaw ay iniligtas ni Jesus at hindi ka nabibilang sa kasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay walang kasalanan o karumihan. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, makasarili at hamak ka, ngunit ninanais mo pa rin bumaba na kasama ni Jesus, hindi ka ganoon kaswerte. Nalaktawan mo ang isang hakbang sa iyong pananampalataya sa Diyos. Natubos ka pa lang, ngunit hindi pa nabago. Para makaayon ka sa mga layunin ng Diyos, kailangang ang Diyos mismo ang gumawa ng gawain para baguhin at linisin ka. Kung hindi, hindi ka maaaring maging banal dahil ikaw ay natubos lamang. Sa ganitong paraan, hindi ka magiging kalipikado na tamasahin ang magagandang pagpapala kasama ang Diyos dahil nalaktawan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao na ang siyang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw na isang makasalanang katutubos pa lang ay walang kakayahang direktang manahin ang pamana ng Diyos. Amen. Napakalinaw sa mga salita ng Diyos na ang mga taong tumatanggap lamang sa gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesukristo ay napatawad lamang ang kanilang mga kasalanan. Hindi pa sila nalinis sa kasalanan at napabanal. Hindi nila makakamit ang pagsang-ayon ng Diyos at tiyak na hindi sila karapat-dapat na magtamo ng buhay na walang hanggan. Tanging sa pamamagitan ng pagkalinis sa kasalanan, pag-unawa sa higit pang mga katotohanan at pagtanggap ng mas mataas na mga katotohanan tayo makapamumuhay sa liwanag at maging karapat-dapat na magmana ng mga pangako ng Diyos. Kaya't ang tao ay hindi makakamit ang buhay na walang hanggan kung paniniwala lamang sa Panginoong Hesukristo ang mayroon siya. Kailangan nilang tanggapin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, tanggapin ang lahat ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw, at lutasin ang kanilang makasalanang kalikasan. Sa ganitong paraan lamang sila makakamit ng buhay na walang hanggan. Ang sinumang nakakakita na ang Diyos ay nagpapahayag ng napakaraming katotohanan, ngunit tumatangging tanggapin ang mga ito ay tiyak na isang taong namumuhi at tumatanggi sa katotohanan. Ang mga taong ito ay itatakwil at aalisin ng Diyos at mauhulog sa mga kapahamakan. Kaya nga sinasabi ng Diyos, sabi ng Diyos, sinasabi ko ito sa inyo, ang mga taong hindi tumatanggap sa katotohanan, subalit pikit matang naghihintay sa pagdating ni Jesus sakay ng puting mga ulap, ay tiyak na yaong lumalapastangan sa banal na espiritu, at tiyak na sila ang kategoryang pupuksain. Hinahangad lamang ninyo ang biyaya ni Jesus, at nais lamang ninyong tamasahin ang napakaligayang dako ng langit, subalit hindi pa ninyo kailanman nasunod ang mga salitang sinambit ni Jesus. At hindi pa ninyo kailanman natanggap ang katotohanang sinambit ni Jesus nang bumalik siya sa katawang tao. Ano ang pangahawakan ninyo bilang kapalit ng katunayan ng pagbalik ni Jesus sakay ng puting ulap? Ang sinseridad ba sa inyong paulit-ulit na pagkakasala at pagkatapos ay sa paulit-ulit ding pagtatapat? Ano ang iaalay ninyo bilang sakripisyo kay Jesus na nagbabalik sakay ng puting ulap? Ang kapital ba ng maraming taon ng paggawa kung saan itinataas ninyo ang inyong sarili? Ano ang pangahawakan ninyo para pagkatiwalaan kayo nang nagbalik na si Jesus? Ang inyo bang mayabang na kalikasan na hindi nagpapasakop sa anumang katotohanan? Amen.